nirereklamo niyo po yung kanyang mister na pinagpalit daw po siya sa menor de edad. Naku po. Nahuli ko po sila na may relasyon po. Kasagsagan po yun na isasalang po ako sa operasyon ko po na major surgery. Actually, sir, nung naayos na namin po sa DSWD, yung status ng bilang asawa, bumalik na po ako sa kanya. Eh, hindi ka naman bumalik sa kanya. Ito habang siya inoperan. Tapos ikaw ay nagpapakasasa doon sa minor de edad. Sir, hindi po totoo yan, sir. Ma'am, anong gusto mong mangyari po? Kasuhan ko na lang po siya. Ma'am, mag-usap po kayong dalawa na masinsinan. Kung halimbawa, pagkatapos ng pag-usap nyo, hindi ka kontento at sa tingin mo agrabyado ka at binubola ka lang nito, come back to us, tuloy natin yung kaso. Opo. Anytime. So far, ma'am, kumusta na kayo? Nag-reach out man lang ba yung asawa niyo sa inyo para maayos or wala na po kayo narinig from his side? After nag-on air po, trinay ko po siyang tawagan kasi magmi-meet po kami ng Monday. So ang sabi niya po is, nagalit po siya na hindi mo ako makakasuhan ng rape, hindi ako pupunta dyan, manigas ka dyan. Bago po kayo mag-ibang bansa, ma'am, ano ba, nambababae na ba dati o nag-umpisa lang to nung kayo po ay naging OFW na? Actually po, nasa dugo na ata niya yung pambababae eh. Kasi before po niyan, marami ako na-encounter na babae niya kahit nasa abroad pa po siya. So actually may mga anak na siya sa labas. So akala ko nung nag-for good na siya is magbabago na siya. So which is sabi ko dito lang naman sa province eh, tsaka may tiwala naman ako eh. So nagkasakit po siya kaya hindi na po siya nakabalik ng barko. So nag-usap kami na ako na muna ang mag-abroad para sa kinabukasan ng pamilya namin at para sa future ng anak namin. So which is nag-agree po siya doon. So nung pagpunta ko po ng Hong Kong, the first contract po is okay naman po yung relationship namin. So okay siya. So nung pangalawang contract ko, doon na po siya laging, ang dami niyang red flag na sinasabi sa akin. Kasi pagod ako, wala akong signal, matutulog na ako, laging ganun. So which is, before itong kabit niya na po ito, si Nicole, before po ito, meron pa po siyang mga naunang naging kabit na minor din po. Nagmakaawa sa akin, yung anak ko nagmakaawa sa akin, gusto niya happy family. So doon nag-start, sabi ko, humingi kasi siya ng tulong. Pamilya niya, tumawag lahat sa akin na kailangan ng pera, i-provide, magbabago na daw siya. Yun din ang promise niya sa akin, may paiyak-iyak pa siya sa akin. So sabi ko, sige, bibigyan kita ng chance. So binigyan ko siya, tinulungan ko, provide ko lahat ng pambayad sa abogado eh. Dahil alang-alang sa anak ko at para din ma-save yung pamilya namin. Dahil nga sinampahan siya ng kaso ng pamilya nung ano. Opo, dahil sinampahan siya ng kaso. Hindi ko alam na yung lola ni Kabit, si lola niya at si Nicole is dumadalaw pala sa kulungan na hindi ko alam. Ngayon, alam pala ng pamilya niya yon. Nung kinonfirm ko sa kanila, dinideny nila. Tapos kalaunan, nung umuwi ako last March, oo daw, lahat daw ng yon totoo, sabi din ng kapatid niya. Ang usapan po namin, paglabas niya ng kulungan is didiretso siya sa bahay, doon siya mag-i-stay, alagaan niya yung anak niya, mag-focus siya sa anak niya. Eh, ang nangyari, nag-stay siya doon sa lugar ng babae. So, nagsama sila. Tapos, nakita yun ng pamangkin ko, October lumabas, na-dismiss yung kaso, nagmumotor, angkas-angkas niya yung babae. Kinonfirm ko siya, bakit mo kaangkas? Akala ko magbabago ka na. Mismong kapatid ko, mga pamangkin ko, ang nakakakita na inaangkas niya yung bata. Yun po. Tapos nangyari na yun, di tuloy-tuloy po na nag-aanuhan sila. Hindi na rin pumasok si bata kasi yung asawa ko pumunta pa nga sa school principal, nakipag-usap na buntis na yung bata. Buntis na yung bata at hindi ko napapapasukin. Kaya ang ginawa ng principal, tinatawag yung totoong guardian, yung lola niya. Pumunta yung guardian doon, bakit hindi naman daw guardian yung asawa ko, ba't niya hindi na pinapasok yung bata? Eh kasi yung bata, dahil matigas ang ulo, sabi ng lola, pumupunta na siya doon sa asawa ko, ayaw nang umalis. Simula nung paglabas ng kulungan, doon na siya umuwi sa asawa ko talaga. Nagbuntis yung bata is 16. Umamin na ba yung mister niyo na anak niya po yun? Umamin po, dahil alam ng nanay at tatay ng bata. Pinayagan ng tatay ng bata na ipaubaya yung anak niya sa asawa ko, which is alam nila na kasal at may pamilya at may anak. Ano yung nagtulak, ma'am, sa inyo na dadalhin ko to sa Raffy Tulfo in action kay Sir Ref? Bali, anak ko yung nag-screenshot doon sa conversation ng babae at saka nung asawa ko. Nakita niya yung conversation na, Han, pumunta na ba dyan yung mag-i-estimate ng bahay? Dito lang ako, Han, ha, kasi
makikita ako ng pera para sa materialis ng bahay. Kung nanonood ka man, Nicole Sigubia, alam mo naman siguro, di ba, na from the start, alam mo na may pamilyang tao si Ryan. Lately, nag-message ka sa akin, ano ka ngayon? Sabi mo, walang sino mang tao makakasira ng pamilya mo. Ano ka ngayon? Pinapamukha mo sa akin na sinira mo yung pamilya ko dahil sabi mo, broken family ka, naranasan mo na, pero ginawa mo pa rin sa akin, di ba? So ngayon, hindi ka man lang mag-chat ka pa sa akin, mas matapang ka pa, sa akin ka pa hihingi ng sustento ng anak mo, which is, yung sustento, sobra-sobra yung binibigay ng asawa ko sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi bibigay ng sustento yung asawa ko? Sana maisip mo to, yung sinira mong pamilya, yung winasak mong pamilya na ipinaglalaban ko, na pilit mo pa rin sinisira. Sana matauhan ka. Ma'am, Ay, paki-question. Naka-close. Tingnan mo muna siya. sige sir. So, hindi po kayo magpapakamera muna, sir. Sige Kami po. dalawa lang po muna, Okay. Hindi po pwede. Sige. Sige. Kami muna ni Daddy. Siya yung matunay ko, ma'am eh. No. Hindi pwede. Hindi pwede. Problema nating mag-asawa to, tayong mag-ayos. Ikaw nagsimula ng away. Sabi ko, tayong dalawa mag-uusap. Ayaw kong kitang kausap. Ilabas muna siguro yung bata, then bababa po kami lahat. Ayaw ko. Ma'am, wala na kami pag-usapan nun, di ba? Wala na kami. Basta sa Asher na lang yung pag-usapan namin. Hindi tayo naghiwalay. Malinaw doon sa DSWD na Ayon pinirmahan. sa Conan Rosely, hindi mo alam kasi pagkatao ko. Maghihiwalay tayo dahil nabuking ka. Ikaw nagsimula ng away, akong kausapin mo. No, anak. Ay, huwag mo ako itulong, di ba? Remember, ikaw yung tumulong sa akin makakuha ng Ano screenshot. ikaw ang tumulong? Ikaw ang kalaban ko. No. Remember, Shut the up! don't say that words, honey. Come here. Makuwakawakan. No. Please behave. Not gonna behave to you. Don't be rude in front of You're the rude. No. You're the one. I love you. Don't freaking touch me. Hindi na kita mga matandaan mo yan. Why? Ikaw nagsimula ng away. No. Alam mo, si daddy mong nagloko. Ikaw nagsimula. Di ba usapan natin yan bago Wala akong ako sa'yo. Usapan natin yan bago Ikaw may kasalanan. No. Wala akong Ikaw ginawa. may kasalanan. Tandaan mo yan. Wala akong ginawa. Ikaw may kasalanan. Ikaw may kasalanan. Huwag ka makakat na malinis ka. Mas niyo yung video na nagkuha. Si daddy mo ang... Ikaw may kasalanan. Si daddy mo ang Ay, gumawa. hindi. Ikaw. Listen. Mamakawakan. Listen. Huwag Kumalma. na ako makikinig sa'yo. Ikaw nagkaya na anak ko sa'yo makikinig. Hindi. Si daddy ang gumawa ng mali dito. Ikaw ang Nagkaroon ng babae ang daddy mo. wala ka ng pakikom. No. Tignan mo na No, brainwash ka na. wala akong pake. Ikaw nag-brain mo sa akin. Tandaan mo yan. No. Pinipilit ko si daddy na ipakulong ko. No. Pinipilit Meron mo tayong ako. conversation tayo, anak. Hindi. May conversation tayo. Pinipilit pa ako ipakulong si daddy. Kinukuha mo yung loob mo. Inaalim ako dyan sa mga laban para lang makuha mo ako. No. No, makuha ka niya ganyan. Hindi. Pagsalitain mo muna ako. Huwag ka magganyan ganyan. Ikaw nagsimula. Anak, alam mo yan. Tandaan mo yan. Ikaw nagsimula. Sobrang mahal kita, alam mo yan. Si daddy mo Inis yung mo ako ba? Hindi mo inis mga kakailan ko. Si daddy mo Inulang nagloko. mo mga pamangkin mo. Si daddy mo nagkaroon Wala ng akong anak. pake. Huwag ka pang-acting dyan. No. Artista ka. Siya yung nagloko. Siya yung Ikaw nagkaroon ang ng nagbayad sa akin. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Na-brainwash ka na nila. Hindi ako nag-brainwash. Ikaw ang nag-brainwash sa akin. Manahimik ka. Hindi ganon yung usapan natin. Manahimik ka. Alam mo, nauwi ako ng May. Alam mo, pinakita ko yung maleta ko sa'yo. Pinakita ko, nag-usap tayo sa plano ng dalawa. Pumayag ka, pumayag ka. Sabi mo, ikaw ang kakampi ko. Manahimik ka. Hindi mo ako iiwan. Mahal mo ako. Bakit ngayon? Anong nangyari? Manahimik No. ka. No ka dyan. No, anak. Ikaw may kasalanan lahat. Wala akong ginagawa. Pinagalaman Hindi mo ko lang. kasalanan ka siya. No. Hindi mo ako inisip. Mahal kita. Mahal kita. Alam Manahimik mo yan. ka. Hindi mo ako mahal. Sobrang mahal kita, anak. Nakawakawakan. No. No ka dyan, ma'am. Tingnan mo, the way you Artista ka. talk. Hoy, wala akong pake. Kasi hindi ka ganyan dati, anak. Napakabait mo. Napakabait ikaw. Hindi mabait. Tandaan mo yan. Na-brainwash ka na nila. Alam mo Hindi yun? nila ako na-brainwash. Ikaw nag-brainwash. Ako lang yung totoong nagmamahal sa'yo. Tandaan mo Ano yan. to? Ako
Ako lang. Wala, hindi ko. Totoo. Tandaan mo. Mananahimik ka, hindi. Walang makakapantay sa pagmamahal ko. Tingnan mo yung sakripisyo ko sa'yo. Nagsakripisyo ako sa abroad para sa inyo ni daddy mo. Ano Wala akong pake. Walang sakripisyo ka. Niloko niya ako. Nilako ka na. Wala ka ng pake doon. Hindi ganun. Lahat naman tao nakakapamalaya. Oo. Wala naman perfecto na pamilya. Oo, anak ka na. Manahimik ka. Ikaw na bibring mo siya at sinasabi ang family ni daddy. Walang kinalaman sila doon. Tapos sinasabihan mo kay Mami Lon. Eh simula nga nag-upload kasi na nagkalaman sa akin. Siya. 3 years and 5 months kita iniwan sa kanya, anak. Wala akong pake. Nandun 3 na years ako. mo. Tiniwan mo ako. Nandun na ako para Wala akong may pake sa'yo. kailangan mo. Wala akong pake sa'yo. Ikaw. Provision Ikaw may kasalanan nito lahat. Nandun ako sa abroad nagpakahirap para ibigyan ka ng magandang buhay. Alam mo yan lahat. Wala akong pake sa binigay mo sa akin. Bakit bigla kang naging ganyan? Alam ko, mahal mo. Ikaw! Alam ko, mahal mo ko. Hindi kita mahal na akong ganyan ka. Nag-usap tayo. Hindi kita mapapatawad. Shut the fuck up, shut the fuck up. Manahimik ka. Ngayon ba tinuturo sa ni Papa mo magmura? Hindi. O, wag mo mumura. Wala. Mumura. Mama mo pa rin yan. Ano pabayaan mo kami? Eh, paano na si Papa ng babae? Iniwan niya sa Wala mama. naman kayong bakit doon. Lahat naman po nagkakamali. Wala po perfectong pamilya. So, okay lang sa'yo na may babae yung Papa mo? Wala naman po perfectong pamilya. Yan ang sinasabi nila sa kanya. Sa Lumabas bata. po muna kayo, please. Pero yung siya, hindi. Please, lumabas po muna kayo. Gusto ko po kami pong tatlo, please. Galit na po ako. Please lang po. Sige po. Saan ko ba yan? Hindi. Kak, tawagin mo si Sino Iba. Siya yung